Hello, magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, mga kalingap. Narito na naman tayo sa ating YouTube channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video. At dito sa reaction video natin mga kaibigan, mga kalingap, ang pag-uusapan natin bali yung mag-agom mga kaibigan. Walang iba kung hindi si Carla at si Jomar. Yan po ang ating topic for today. Pero bago yan, i-shout out muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob and Ate Edna. Sa lahat ng ating mga viewers, mega love shout out po sa inyo. G sa Bicolana, Ate B Considerate and Mamiss Tikayons. Ganun din po dito kay Miss Gingging Vlog 1991. At sa isa po nating YouTube channel, sana po masubscribe din ninyo. At magla-live tayo dyan mamaya mga kaibigan. At tatalakayin din natin ang about dito sa mga pag-uusapan natin ito. Kasi ito, patapos nga yung issue about do sa pag-aaral ni Carla. At alam naman natin na halos araw-araw talagang makikita natin mga kaibigan, mga kalingap, na ginagawa na ng mga basher ang lahat para talagang parang naka full support sila dito ngayon, ano? Kasi nga alam nila na tahimik at hindi gumagawa ng ingay itong si Carla sa kanyang mga live streaming, sa kanyang mga pag-upload. At kahapon nga mga kaibigan, mga kalingap, ay nag-upload itong si Carla at na-issue na naman mga kaibigan, ano? Nagkaroon po ng issue dahil po sa anino. Yan po yung ating pag-uusapan for today. Kasi yan po mga kaibigan, mga kalingap, ay naipalabas nga sa kanyang YouTube channel. Kasi gumagawa nga ng content itong si Carla, ay meron pong isang anino ng lalaki na matangos ang ilong. Pwede ko rin namang ipakita sa inyo, siguro mamaya lang sa live, yung ano na yun, yung picture na yun nung lalaki at saka noong pangyayari. At screenshot nga yan nung mga basher ngayon mga kaibigan, mga kalingap, nandun na yung mga maraming haka-haka na boyfriend ni Carla yung lalaki na yon. At marami rin ang mga sinasabi doon na bakit itinatago pa ni Carla yung boyfriend, hanggang sa meron nga nag-share post si may nag-share post na babae mga kaibigan, mga kalingap, at doon po ay napiko na si Carla mga kaibigan, mga kalingap. Hindi naman totally piko na pikon, pero nagtanong si Carla na bakit kapag paninira sa kanyang buhay ay mabibilis ang mga taong ito, no? At alam ko mga kaibigan, mga kalingap, may isa pa ring kamag-anak si Carla na nagpo-post din ng mga ganyang bagay, ano, na hindi man natin masasabi na talagang kamag-anak yun, pero yun yung bulong-bulungan na itong kamag-anak na ito ay parang nakikipagsabuatan doon sa mga basher ni Carla. At talagang marami yung mga commentator na mga viewers na nagsasabi na niluloko lang ni Carla at ni Jomar ang serye, pati si Kalingap Rob, kung ano-ano ang mga sinasabi laban dito mga kaibigan. Pero ang masasabi ko dyan mga kaibigan, mga kalingap, sa pangyayari na yan, wala pong katotohanan yan, ano? Hindi naman po masama na magkaroon po, halimbawa si Carla nagluluto na ganito, ngayon ay biglang may nagbukas ng pinto at merong anino. Yung anino po ba na yun mga kaibigan, mga kalingap, ay gagawaan pa natin ng issue at gagawaan pa natin ng kwento laban dito sa bata na alam naman natin mga kaibigan, mga kalingap, na hindi nito sisirain yung kanyang reputasyon dito sa kalingap or sa mga viewers kung meron talagang boyfriend. Merong boyfriend. Mamaya ninyo malalaman kung sinong boyfriend mga kaibigan. Hindi niya sisirain yung kanyang pagkatao at hindi yan gagawa ng content kung merong itinatago. Kung alam niyang may itinatago siya doon sa kanyang lugar na pinagagawa ng content, hindi siya gagawa ng content doon. Kasi baka lumabas, baka magsalita. Pero hindi ganon mga kaibigan. Ano ang ginawa ni Carla? Nag-content, at kahit na sino pa ang lumabas at kahit sino pa ang anino, ay malakas ang loob ni Carla kasi nga walang katotohanan yung ipinaparatang ninyo sa kanya. Kaya sa tuloy, napakamit na si Carla. Ibig sabihin mga kaibigan, mga kalingap, ito na siguro yung time na paminsan-minsan ay sagutin ni Carla itong mga bagay na ganito. Kasi nagiging over na yung paninira kay Carla.
no? Nagiging over. Kasi parang nagkakaroon ng lakas ng loob yung mga viewers or yung mga basher na ibas itong si Carla kasi nga hindi nagsasalita, no? Hindi nagsasalita, hindi siya nakikipag agrumento, pero tama yung ginawa ni Carla na magsalita siya doon laban doon sa mga nag-share post. At parang ang sinasabi doon ni Carla, huwag kayong magtago sa fake account na yan. Humarap kayo kung talagang kayo ay matapang. Oo. Humarap kayo kung talagang kayo ay mayroong patutunayan, mga kaibigan. Matapang na si Carla, mga kaibigan, sa mga panahong ito na makikita natin na masyado nang niyuyurakan ng mga basher yung kanyang pagkatao. Na hindi naman tama, na wala namang ginagawa na masama yung tao. Yung bang sa tamang pag-iisip at sa tamang gawa natin ang kwento. Parang nagiging over ang confident natin or yung ginagawa natin para kay Carla. Kasi makikita natin, mga kaibigan, mga kalingap, na may makalapit si Carla, mapalapit kay Kuya David, mapalapit kung saan-saan, ay nagkakaroon po ng issue, lalo na itong mga basher. Doon sa mga viewers at sa mga legit viewers ni Carla, walang problema yon kasi na sinusuportahan nila si Carla. Ang problema dito ay yung mga basher. At saka doon sa hindi ko alam kung ito talagang basher, yung tita ni Carla yon, parang tita ni Carla yon, mga kaibigan, mga kalingap. Huwag mo naman daanin sa mga ganyang bagay kung kayo ay may hindi pagkakaunawaan, kasi hindi maganda yan. Kasi yung mga na yan, parang lumalakas yung loob ng mga nangbabas dahil kamag-anakan. Hindi lahat ng kamag-anakan, mga kaibigan, mga kalingap, ay magdudulot or mag-aano sa atin. Yung ibig sabihin, katulad yan, ang nai-issue nga, kamag-anak daw ni Carla, yung nagbibigay ng info sa kanila. Kasi nakausap rin natin yung isang basher na tinatanong natin kung saan nila nakukuha yung mga ganoong estilo ng mga salita at kung ano-ano ang mga sinasabi na may boyfriend si Carla ang itinatago. Yun daw po ay galing sa isang kamag-anakan ni Carla. Pero ang ko lang, doon sa hamon ko lang doon sa kamag-anakan na yan ni Carla, kung totoo man yan, ay magbigay kayo ng prueba. Magbigay kayo ng prueba, hindi dyan sa social media niyo siraan yung bata. Kung hindi, magbigay kayo ng tamang kasi kamag-anak at kamag-anak pa rin ninyo yan. Yun yung nakakarating sa atin. Kasi sa ngayong panahon, marami ang nagsusumbong at marami rin yung nagme-message sa atin. At yung basher na isa ay nag-confirm sa atin na yun daw po ay nagmula sa kamag-anakan ni Carla. Hindi po lahat ng kamag-anak, mga kaibigan, mga kalingap ni Carla ay pwede ninyong paniwalaan. Baka yan ay kayo ay ipinaprank lang yan, or baka may galit kay na Carla, or may inggit kay na Carla. Kaya po, mga kaibigan, yung nag-message sa atin, hindi na kita may mention ng pangalan, kasi sabi mo nga, hindi ka naman talaga basher, gusto mo lang malaman ang katotohanan, pero sabihin mo doon sa pinagkunan mo ng info na kung siya ay may prueba at kung talagang siya ay matapang, ay bakit itinatago niya yung kanyang mukha at yung pagkakakailanan sa kanya. At ikaw naman, ma'am, huwag kang magpaniwala kung kamag-anak man yan ni Carla at kung ano pa man yan. Hindi lahat ng kamag-anak ay pabor kay Carla, mga kaibigan. Yan po yung ating masasabi about sa mga bagay na yan. At ngayon, duda ko naman tayo dito kay Papa Joms kasi nagkakaroon din ng issue sa mga comment section at ang sinasabi dito ay naggagamitan di umano si Carla at si Jomar para sa sponsor. As in, pangit yun, mga kaibigan, mga kalingap. Ang masasabi ko lang doon sa inyong mga sinasabi at sa mga comment ninyo about kay Jomar, hindi po ganon si Papa Jomar sa pagkakakilala ko. Nagagamitin kayong mga viewers, gagamitin kayong mga sponsor para lang magkaroon ng earn. Ang kay Papa Joms po, ginagawa niya yung lahat. Ginagawa niya yung papel niya bilang kapartner or boyfriend ni Carla, na payuhan si Carla, bigyan ng magagandang usapin, or ibig sabihin ko yung ma-encourage, andyan po si Jomar para kay Carla.
Mali po yung inasabi ninyo at yung mga ano ninyo na ginagamit ni Jomar si Carla para lamang magkaroon ng views at magkaroon din po ng ano bahay. Mali po yun. Kasi dito sa mga parting ito na palagi nang nagkakaroon, dati kasi itong dalawa na to hindi ganoon ka limit nagkakaroon ng issue. Pero sa ngayong panahon ay nakikita natin halos isang araw lang palilipasin, may panibagong ini-issue na naman sa dalawa na mag-agom. Di ba? Ibig sabihin, yung mga viewers natin or yung mga legit viewers natin, maging mapagmatsyag tayo. Maging mapagmatsyag tayo doon sa mga taong nakakausap natin. Baka kasi sila yung mga taong gustong sirain itong Jomcar. Kasi alam natin mga kaibigan, mga kalingap, na nagiging isang matatag na lang ang Jomcar dito sa serye ng Kalingap. Kaya gagawin at gagawin ng mga taong naiinggit or mga taong gustong mawala din ang Jomcar. Kaya ang masasabi ko sa inyong lahat, mga kaibigan, mga Kalingap, sabay-sabay tayo na pangalagaan natin at pag-obserba tayo sa ating paligid kung ano ba talaga yung nangyayari. Or huwag tayong magpadala sa mga solsor, sa mga sabi-sabi. Kasi napapansin ko, ilang araw lang, meron na namang panibagong issue. Unang issue, abot sa pag-aaral. Bago ngayon, boyfriend naman. Totally, yung boyfriend at girlfriend ni Jomar na inasabi, matagal na nilang ini-issue. Pero pilit nilang binubuhay. Pilit nilang binubuhay. Bigyan ko kayo ng isang example kung paano naging sinungalin ang mga basher na ito. Katulad na lang halimbawa mga kaibigan, mga kalingap, nung magpunta kami ng magpa-cremate kay Tatay Ruben. Natatandaan ninyo na magkasama si Jomar and Carla sa isang sasakyan. At noong pabalik na nga, ang kasama nila ay si Dara. So, doon sa mga comment section na nababasa natin, ang sinasabi doon ng mga basher ay magkasama si Jomar at si Carla doon sa Naga. Samantalang maghapon nating mga kasama yung mag-agom. Doon pa lang mga kaibigan, sa example ko sa inyo, makikita natin na gumagawa sila ng kwento na kasinungalinan para paniwalaan at ikinakalat nila sa mga comment section, ipinopost nila sa kanilang mga Facebook na wala namang mga mukha para tuluyang masira itong Jomcar. Kaya doon sa ating mga viewers, learn. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kalingap, pagmasdan ninyo yung mga comment kung may katotohanan at alamin ninyo kung yung mga tao na yan ay concerned ba sa Jomcar or kalaban. Diba? Kasi meron kasing mga tao na may mga tao kasi na kukwentuhan kayo, oy may ganito daw si Jomar at saka si Carla. Hindi pala mag-boyfriend si Carla at si Jomar. Hanggang sa ikaw naman ay malason ang inyong kaisipan. Pag mga ganyan na po yung mga comment sa inyo or yung mga mini-message sa inyo, medyo maghinahinay na kayo. Kasi alam na ninyo kung saan ang patungo niyan. Patungo po yan doon sa paninira sa Jomcar. Pero ito po ang aking masasabi sa dalawa. Maging matatag kayo at maging humble kagaya ng dati. Hayaan ninyo ang mga basher. Andito ang inyong mga viewers. Andito rin tayo para ipagtanggol. Andyan din si Kuya Bal Santos Matubang para proteksyonan ang Jomcar, mga kaibigan, sa mga gustong manira. Kasi alam natin sa ngayong panahon, sila ay nagpo-focus sa Jomcar. Bakit? Ano ang mga nawala? Ang daming mga nawala, mga kaibigan, na mga love team na hindi na natin iisa-isahin at alam natin na sila ay nagkukumpulan para masira ang Jomcar. Siguro bukas o makalawa meron na namang panibagong issue sa mag-agom, pero still tayong sumuporta at mapagmasid tayo sa ating paligid para sa ganon hindi tayo maligaw. So maraming salamat and God bless sa ating lahat. Sana po suportahan po ninyo ang ating isang small channel na more than 1,900 na ang ating subscribers doon. At doon po tayo magla-live. Dito po sa ating YouTube channel na to, ito po ang gagawin natin dito ay upload lang po tayo ng upload ng mga video para sa ganon ay medyo tumaas at
tumaas yung subscribers kasi nasira po yung algorithm nito. Mahina ang subscribers, mahina ang lahat mga kaibigan, mga kalingap. Kaya ang gagawin natin dito, upload lang po ng upload. Kaya maraming salamat sa mga nanonood at mag-share ng ating video. Thank you and God bless sa ating lahat. Bye bye.